I cannot come home. I have to defend my president as a member of the List Council of the ICC at The Hague. Yan naman po ay alam na ng lahat na sa mulat mula. Una po, ako yung kauna-unang... Hindi ka talaga uuwi kahit walang kaso si Digong dyan. Kasi nung panahon na walang kaso si Rodrigo Duterte, nandiyan ka, nagtatago na. Panoorin natin yung interview ni Attorney Harry Roque. Apparently, meron siyang plano magtago. Oo, pero hindi siya magtatago kasi alam, tukoy na kung nasaan siya. Nasa Netherlands siya. So technically, hindi na siya nagtatago. Pero, mag-aala Joma siya. Joma season. Sabi sa inyo mga kochero etong mga DDS na to, sila talaga ay mga dilawan. In Harry Roque's case, komunista pa. Panoorin natin yung kanyang interview. Well, I'm formally announcing that after our meeting today, I'm filing formally for asylum here at the Netherlands. As soon as my application of asylum is received, I do have the rights to non-refoulement. Non-refoulement under international law means, number one, non-deportation until matapos yung investigasyon if I'm entitled to asylum status. And number two, non-prosecution for illegal entry. Pero legal naman ang pagpasok ko dahil meron akong visa. Pero naniniwala ako na yung warrant of arrest ng Kamara de Representante ng WAD Committee ay mapapatunay ng unjust prosecution. Kasi dito sa Europa, unheard of yung isang warrant of arrest na indefinite ang lifetime, number one. Number two, walang bail. So, at number three, malinaw naman yan na ito isang investigasyon sa Pogo na nais nilang talagang i-link si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, no? At doon pa lang sa isang sentence na yon ni Harry Roque, ang dami ng kasinungalingan na sinabi ni Harry Roque. Unang-una po, ang warrant of arrest niya is not indefinite. The warrant of arrest is only valid during the lifetime of the hearing. Hanggat merong hearing in aid of legislation, ay buhay yung warrant of arrest niya. Because, mga kochero, ang logic po dyan, at meron po Supreme Court decision dito, tungkol po sa contempt. It is implicit power of Congress to force. It is part of the contempt powers of the Supreme Court. Ibig sabihin, kapag hindi ka sumusunod sa utos ng Kamara de Representante, ikaw ay pwedeng patawan o pwedeng puwersahin na sumunod. Wala akong question doon. Alam niyo mga kochero, magtataka pa ako kapag in-apply yan ni Harry Roque. Tapos tinanong siya, bakit ka nag-a-apply ng asylum? Because I am being harassed and my life is in danger because of a warrant of arrest issued against me by the House of Representatives. Bakit ka inisyuhan ng warrant of arrest? Ayoko po kasing umaten ng hearing nila. Tatanungin siya, ba't tayo mo umaten? Paano mo sasagutin yun? Sasabihin mo, political persecution? Paano? So, magsisinungaling ka na agad. Hindi naman hindi naman basta-basta ang asylum. Malinaw na sa tingin ko ang political motivation behind the investigation on the Pogo dahil ang sinasabi ng WAD Committee, si Presidente raw ang nag-legalize ng operation ng Pogo even if it has always been there, no, since time pa ng Aquino government. No? So I'm confident. I am confident. Doon pa lang may kasinungalingan na naman. Meron ba tayong batas na nag-recognize sa Philippine Offshore Gaming Operation nung panahon ng Pinoy administration? Wala. Wala hong batas na nag-legalize sa Pogo na even recognize. Wala hong batas na nag-recognize sa Pogo nung panahon ni Pinoy. Let's be real. Makinig tayo sa facts. Wala hong batas na nag-legalize ng Pogo nung panahon ni Panot Aquino. Through unjust prosecution ng WAD Committee. When was that filed, attorney, yung application for asylum, and how long do you expect that to be acted upon? Well, I'm filing it immediately after our meeting. Okay, so I'm heading in the afternoon. The place of filing is medyo malayo, 3 hours. So I expect to spend the night there. And there's a whole procedure that I need to comply before they give me proof that I am an asylum seeker and a temporary residence in the Netherlands as soon as they receive my application for asylum. Sa Dutch courts po ito? Hindi, it's just parang counterpart of the Commission on Immigration and Deportation. Ang tawag nila INS. Attorney. Ano pong tawag, sir? Ano pong tawag? INS ang tawag, INS. INS. Do you have the complete name? Oh, IND. complete name na yung INS. Sige, we'll just Google. Mag-a-apply siya sa ahensya, mali din naman niya alam yung pangalan. IND. Immigration and Naturalization Service, IND. Pero ibig sabihin, attorney, Talo na you agad came to. from Dubai as reported in the Philippines.
Well, I don't have to answer that, please. Malacanang just said to Duterte supporters that they should also encourage you to come back to the Philippines and face the arrest warrant from the House of Representatives. Sir, what do you say to this? I cannot come home. I have to defend my president as a member of the List Council of the ICC at The Hague. Yan naman po ay alam na ng lahat na sa mulat-mula. Una po, ako yung kauna-unang Hindi ka talaga uuwi kahit walang kaso si Digong dyan. Kasi nung panahon na walang kaso si Rodrigo Duterte, nandiyan ka nagtatago na. Sa ibang bansa nga lang, hindi nga lang sa Netherlands. Pilipino na naging miyembro ng Peace Council. Ngayon po, 5. 3 doon sa 5, 2 doon ay dati kong kasama. In fact, the 2 former partners are representing the victims. Kaya po kami naghiwa-hiwalayan sa law office. Yung 2 kong partners opted to represent the victims. And after my stint as POX, of course, I said, I've already been advising the president on ICC even when I was POX. And I can confirm that as early as 2019, I've been advising him on ICC matters. So, kinailangan po kami maghiwa-hiwalay as a law office and as legal partners, no? So, I'm sorry, I cannot come home. I have to defend my president. I have to defend my president. Uy, kaya ayaw mo umuwi kasi may warrant ka. Hindi ka bayani. Alam nyo, ito sakit to ng mga DDS eh. Tingin nila sa sarili nila, bayani sila. Totoo lang, tingin nila sa sarili nila, bayani sila. Tingin nila sa sarili nila lahat ng ginagawa nila, kabayanihan. Kung pwede lang magmura talaga. Oo, maniwala kayo, pwede lang talaga magmura. Uy, Harry Roque, mahiya ka, hindi ka bayani. Hindi ka bayani. O, tinan mo yung comment ng Malacanang kay Harry Roque. O, ayan. Good morning po, Yusek. Sinabi po ni dating presidential spokesperson Harry Roque na hihingi siya ng political asylum sa Netherlands regarding po dun sa kinakaharap niyang kasong human trafficking at saka yung arrest warrant from the House of Representatives. Ano pong take natin dito? Makakaapekto po ba ito doon sa mga kinakaharap niyang kaso dito sa bansa? Hindi naman ito makakaapekto. Unang-una po, magpapile pa lang po yata siya ng petition at hindi pa naman po ito nag-grant. Tandaan po natin, bago po Right. ito mag-grant, dapat magpalabas niya po na may well-founded fear of political persecution. Tandaan din po natin na mga ebidensyang nakalap ng PAOK at that time ay bigla na lang lumapag sa harapan ng PAOK without even any effort. Nakita lang po itong mga dokumentong to, bank documents ni Atty. Harry Roque sa Lucky South 99. Nakita rin ang mga dokumento ng kanyang assistant, A.R. De La Serna, in Lucky South 99. Third, there is also a document referring to contract of lease with a certain manager, alleged manager of Lucky South 99. Bumaksak lang din po yan sa harapan ng Cassandra, PAOK. So how could there be a political persecution if all the pieces of evidence are overwhelming? So, wala po tayo nakikitang political persecution. Harapin na lang po niya ang kaso niya po dito. Mas maganda po yan para maipakita niya sa taong bayan na wala po talaga siyang kasalanan. Is it possible po na tulungan din ang Pilipinas o gobyerno ng Pilipinas sa Interpol para po siya ay mapabalik dito sa bansa since siya po ay nandoon sa Netherlands? Hindi pa po natin nakikita po yan sa ngayon, pero siguro po maiiba ang sitwasyon kung siya na may warrant of arrest na inisyu ng korte. Ayun na nga, parang lumapag nga lang daw sa kamay ng PAOK. Yung ebidensya laban kay Harry Roque. May kaso eh. Legit yung kaso eh. Alam nyo mga kutsero, ang iintayin na lang natin talaga ay yung warrant of arrest. Yung galing mismo sa court. Kasi alam nyo mga kutsero, ako para sa akin din, hindi although may warrant of arrest siya sa kamara, iba pa rin yun eh. Hindi siya prosecutorial. Hindi mo siya mapoprosecute doon. Hindi mo mapapatunayan na siya ay may sala. Kasi yung warrant of arrest ng Kamara de Representante is only for compliance to a hearing in aid of legislation. So, palagay ba natin, mahuhuli ba si Harry Roque? Depende. Depende yan sa kung gaano kabilis aakto ang ating gobyerno. Gaano kabilis aakto ang ating korte at kung makakapaglabas ng warrant of arrest. Pero ako mga kutsero, feeling ko, Harry Roque will be in the Netherlands for the next 2 years. 2 to 3 years. At meron pang may mga nababasa akong kwento na minsan may mga hearing daw dyan sa ICC na umaabot hanggang 3 to 4 years. Hanggang 5 years pa. Tagal. Pero wala pa rin tatalo sa Pilipinas. Mas matagal sa Pilipinas.